Mapagpalang umaga ng Sabado. Dito po tayo sa tahanan ni dating Chairman Guillermo Saldana. Para makita ninyo. Yun, gwapong-gwapo. Ayan. Di po ba, gwapong-gwapo pa siya? Yan, ganyan natin yan. Yan, kaya po narito tayo. Yan ko muna yung upuan ko. Yan. Para ibahagi yung mabuting balita sa kanya. Nagsasagawa po tayo ng visitation. Hindi lang sila pinagdadasal, kundi binabaginan muna ng mabuting balita. Isa po siyang stroke patient, Kaya po hindi na siya nanungkulan sa barangay kasi nga po nagkaroon niya ng karamdaman. Pero kung hindi, baka chairman pa rin yan. Kasi po mahal na mahal siya ng kanyang mga kalugar. Kanya lang, siyempre, pag may sakit ka na, dapat ka na magpahinga sa serbisyo. Kasi, nandun na yung may sakit ka, hindi ka na masyado makaganap. Ano po? 20 years. 20 anyos. Isipin nga nanungkula sa barangay. Yung 20 anyos na yun, hindi niya na matutumbas ang kaagad-agad yun. Bakit? Siya, nakagawa na siya ng kabayanihan. Nung araw ito, sabi niya sa akin, pagdating ng December, kung magbigay ng bigas sa mga senior, doble-doble. Sa ibang barangay, wala. Ngayon ako nakaranas sa isang kilod kalahati. Kita nyo yan, dumaday nga. Nakaranas daw siya ng 1 kilot kalahati. Samantalang nung siya chairman, 2 beses yung magbigay ng mga bigas sa mga senior. Talagang ganon. Iba-iba po ang iba-ibang mga pamamahala ng kapitan. Ang alam niyo naman, depende po sa kapitan yan. Kaya, sige, dito po tayo sa Biblia, Ang buhay ng tao po ay hindi natin masabi kung kailan tayo mamamatay. Pero mamamatay tayo. Depende naman sa pag bumalik si Jesus, meron niya siyang dadatnan na tao. Yun ang may hindi nakaranas ng kamatayan. Ano po? Sila yung hindi nakaranas ng kamatayan. Pero hanggat hindi pa bumabalik ang Panginoong Yesus, masasabi, ako yung sinasabi ko na talagang mamamatay tayo. Ngayon, meron mga tinuturo naman ng Biblia sa ating mga may edad na. Kapag may edad. Pagdating po sa probinsya, alam niyo po yung mga matatanda, yung mga manang na. Matatanda. Makita mo sila, puro sila pumupunta ng simbahan. Sa probinsya, ganun po, matatanda. Puro simbahan lang ang mapaumaga, mapahapon, puro simbahan. Kasi naisip nila, mamamatay na rin lang, ipaglingkod na nila ang kanilang buhay sa Diyos. Mabuti yun. Pero naman, matanda na, yung toma-toma pa. Akala mo, malakas. Patoma-toma na lang. Tapos palibre-libre lang. Hindi. Itong magandang gayain natin. Siya po mismo may sabi si Haring Ezekias. Kita niyo po, babasahin ko Dito po sa libro ng Isaias 31. Nang panahong iyon, nagkasakit ng maluba si Ezekias at nasa bingit ng kamatayan. Kaya siya'y dinalaw ni Isaias na anak ni Amos. Sinabi niya sa hari ang mga utos nito ni Yahweh. Ipatawag mo ang iyong sambahayan at gawin mo na ang iyong mga uling abilin sapagkat hindi ka na gagaling, mamamatay ka na. Kita niyo po, dinalaw ni Ezekias, si Haring Ezekias, ang dumalaw si Propeta Isaias, propeta ng Diyos. At may pahatid ang Diyos kay Ezekias sa pamamagitan ng propetang si Isaias. Anong sabi niya?
mamamatay ka na, hindi ka nagagaling. Pansinin niyo po yung salitang yun, anong sabi niya? Sapagkat hindi ka nagagaling, mamamatay ka na. So, ibig sabihin, ito nga rin, may malubhang sakit na ikamamatay niya. So, yun ang magiging dahilan bakit siya mamatay, dahil meron siyang sakit na nakakamatay. Ngayon, sundin natin yung kwento ni Aring Ezekias 2, verse 2. Narinig niya yung sinabi ni Propeta Isaias. Pagkarinig nito, humarap siya sa dingding at nanalangin. Parang kaming dalawa ni dating chairman. Ako si Propeta Isaias, nagsasalita sa kanya. Nung marinig niya yung salita ng Diyos na dinala ko, ang ginawa niya, antimano, umarap sa dingding, lumuhod at nanalangin. Yun lang ang reaksyon na ginawa ni Ezekias. Ito, ang salita ni Ezekias. Habang nananalangin siya, nakaharap sa dingding ng kanyang tahanan. 3. O Yahweh, alam mo kung paano ako namuhay sa iyong harapan. Ibig sabihin, wala akong may tatago sa iyo. Lahat ng aking gawa sa buhay ko, nakikita mo. Yan ang ibig sabihin na Aring Ezekias. Kaya nasabi niya, alam mo kung paano ako namuhay sa iyong harapan. Ano yan? Kinikilala ng Diyos na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Alam ang lahat ng bagay. Ito pa, naglingkod ako sa iyo ng tapat. Anong tawag sa kanya? Lingkod ng Diyos na may katapatan. Ibig sabihin, yung gusto ng Diyos, yun ang kanyang ginagawa. At ang ginawa ko'y gawang nakalulugod sa iyong paningin. Lahat ng gawin pala niya, nakalulugod sa harap ng paningin ng Diyos. Ibig sabihin, nalulugod ang Diyos sa kanya. Pagkatapos, nanangis siya ng malakas. Niyak siya, nanangis siya. Pagkatapos niyang banggitin ng mga katagang ito, lumuwa siya, nanangis siya. Umiyaw siya, malakas. 4. Muling nagsalita si Yahweh kay Isaias. Yan, kinausap ng Diyos si Isaias, ang propeta, na nagdala ng mensahe sa kanya. Kaya siya nanalangin. Kaya siya nangatwiran. 5. At ang sabi sa kanya, ito po sabihin mo kay Ezekias na sinasabi ni Yahweh. Ganito po salita ni Yahweh na binabanggit ni Propeta Isaias. Nakita ko ang iyong pagluha at narinig ko pa ang nakita ko ang iyong pagluha at narinig ko ang iyong dalangin. Kaya dadagdagan ko pa ng 15 taon ng iyong buhay. Yun. Pinakinggan pala siya. Alam niyo, pag tatawag ka sa Diyos, talagang pakikinggan ka niya Merong nakalagay dito sa isang talata ng Biblia. Basahin ko Lapin lang natin Ito. Dito sa sa 3:33 ng Jeremias.
Kung manalangin ka sa akin, sabi ng Diyos, tutugunin kita. At ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Kung dadalangin ka sa akin, sabi ng Diyos, pakikinggan kita. Nang dumalangin po si Haring Ezekias sa Diyos, kasi nang sinabi ni Propeta Isaias, O Haring Ezekias, patawag mo ng pamilya mo, magabiling ka ng last will and testament kasi mamamatay ka na at hindi ka nagagaling. Nung marinig niya yun, ang timanon lumuhod siya sa nakaharap sa dingding. Hindi siya nakaharap kung kani-kanino. Yung dingding ng kanyang tahanan. At doon siya nangatwiran sa Diyos. Na pagkatapos niyang mangatwiran sa pamamagitan ng kanyang panalangin, sumisigaw siya. Anong sabi? Pinakinggan siya ng Diyos. Ito, sabi ng Diyos, kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita. Nangyari ba yan? Opo, nangyari kay Haring Ezekias right away. Anong sabi niya? Ulitin natin Dito sa verse 4. Muli nagsalita si Yahweh kay Isaias, verse 5. Ang sabi sa kanya, sabihin mo kay Ezekias ang sinasabi ni Yahweh, ang Diyos na iyong ninunong si David. Nakita ko ang iyong pagluwa at narinig ko ang iyong dalangin. Kaya dadagdagan ko pa ng 15 taon ng iyong buhay. Sinong may hawak sa buhay ng tao? Ang Diyos. Sa Kanya galing ang buhay natin Kaya siya lang ang pwedeng magsabi kung mamamatay ka na o hindi pa mamamatay. Samantalang ito, sinabihan niya nga si Ezekiel, mamamatay ka na nga hindi ka gagaling Pero nang makiusap siya, mga twiran siya, anong sabi ng Diyos? Approve! 15 years pa ang iyong buhay sa lupa. Kasi sinabi ng Diyos, pag tumawag ka sa akin, sasagot ako. Ngayon, meron ng mga tao, matagal ko na nananalang, hindi ako sinasagot Alam nyo, hindi nyo pwedeng questionin ng Diyos. Bakit? Lahat ng gusto natin, tinutugon ng Diyos. Kanya lang, depende sa gusto ng Diyos. Ang pasya ng Diyos sa Kanya galing. Tayo, prayer requester lang tayo, kaibigan. Kung merong madali man, at meron ding matagal. Kanya lang, kapag humingi ka sa Diyos, magpasensya ka. Sa lahat ng bagay, maging sa lupa naman, pag hiningi ka sa isang tao, kung hanggat hindi kanya nabibigyan, diba sabi niya, maghintay-hintay ka lang. Ano sasabihin mo? Magagalit ka. Pag sinabi magantay-antay ka lang, magantay ka lang. Huwag kang magagalit. Ganon din po ang Diyos. Bagamat sinabi ng Diyos, tutugunin kita. Isipin mo ito lang. Limbawa, nanalangin ka sa Diyos, humingi ka ng gusto mo. Ilang taon ka ng stroke, Chairman? Ilang taon na? 4 na taon na. Alam niyo po nung araw na nagkita kami muli nito. Nung chairman siya, nangangala ko dyan sa barangay niya. Ngayon, nung nagkaroon siya ng sakit, alam niyo po ba nung sinasabi niya, gusto ko na mamatay. Ngayon, 4 na taon na daw pala siya may sakit na stroke. Pero hindi siya namamatay. Umiiling ba siya na gumaling siya? Oo. Umiiling siya, pagalingin siya ng Diyos. Ang pasya
magmumula sa Diyos, hindi magmumula sa atin. Kasi po, ang nagpapasya, pag lumalapit tayo sa Diyos, siya ang pagpapasya, hindi tayo. Nang humingi po si Haring Ezekias, tinugon siya. Bakit? Nangatwiran siya kasi pinaglingkod niya po ang buhay niya sa Kanya. Paano kung hindi mo pinaglingkod ang buhay mo sa Diyos pagkatapos kukulitin mo ang Diyos? Ano mo? Iba yung sitwasyon ni Ezekias sa sitwasyon ng ibang tao. O ano sabi ni Ezekias? Pagkarinig nito, humarap siya sa dingding at nanalangin. O Yahweh, alam ko kung paano ka namuhay sa iyong harapan. Naglingkod ako sa iyo ng tapat at ang ginawa ko ay pawan na kalulugod sa iyong paningin. Anong ginagawa pala ni Haring Ezekias nang wala siyang sakit na nakamamatay? Naglilingkod siyang tapat sa Diyos. Kaya tinugon siya right away. Kung minsan lalapit tayo sa Diyos, nagmamadali pa tayo. Bakit? Meron ka na bang ginawang paglilingkod ng tapat sa Diyos, kaibigan? Ayan, kaya binabasa natin para proven na may ebidensya. Maglingkod muna tayo sa Diyos ng tapat. At saka tayo ngayon mga tuwiran. Hindi. Tagal ko na nananalangin eh. Isipin mo. Sabi niya, 4 na taon. Hanggang ngayon, buhay pa. Radyo ako, katulad ko nung araw. Maglingkod ako sa simbahan. Okay yun. Lumakay ko. Walang problema pag maglilingkod kayo. Walang problema sa Diyos yan. Ang Diyos naman na nakakaalam yan eh. Kung totoo tayo sa paglilingkod ha. Si Ezekias totoo yan eh. Bakit? Pinakinggan siya eh. Ano sabi niya? Sige, dadagdagan pa kita ng 15 taon. Hindi ka na mamamatay. Kita niya, pati ang kanyang pagiging hari, pagiging matiwasay, walang gulong nangyari habang siya ay hari. Yan dapat tayo. Wala kang ginagawa kundi bisyo dito, bisyo doon. Nung magkaroon ka ng sakit, inaapuran mo ang Diyos na pagalingin ka niya. Ano ba? Anong ginawa mong paglilingkod sa Diyos? O naalala niyo yung panalangin na tinuro ni Jesus, yung Ama namin? Ano nakalagay doon? Alam mo ba yun? Alam mo bang ibigkasin yan, Chairman? Yes. Yung Ama namin, sige nga, bigkasin mo nga. Ama namin yung sumasalangit ka, sambahin ang alam mo. Mapasa amin ang karay mo. Sundin ang loob mo din sa loob para sa langit. Bigyan niyo po kami ang aming kakanin sa araw-araw. At patuloy niyo po kami sa aming mga sala para na nagkakasala sa amin. Huwag mo kami pagpili sa tukso na hindi mo kami sa lahat ng masama kami. Kabisado niya yung Lord's Prayer. Ano nakalagay doon? Sundin ang loob mo, Ama namin nasa langit ka. Sundin ang kalooban mo dito sa lupa para nang sa langit. Sinunod niya na ba kalooban ng Diyos? Si Haring Ezekias, sinunod na niya. Kaya nga sinabi niya, tapat akong naglingkod sa iyo. Kaya sinabi lahat niya ni Ezekias, kita niyo, kaiksi lang yung mga salita niya. Yung iba, santambak na panalangin na pinapanalangin nila eh. Isa, paulit-ulit na lang. Pero si Ezekias, kapiraso lang. Pinakinggan siya ng Diyos kaagad. Bakit? Yung testimony niya, ginagawa niya yun. Hanggang magkaroon siya ng sakit. Wala kang ginawa sa buhay kundi mag-inom ng alak, magbisyo, bumarkada, and so forth and so on. Na magkaroon ka ng sakit, inahatak mo ang Diyos, kulang na lang, pababayin mo sa langit. Para magimala sa harapan mo.
Anong titignan ng Diyos sa'yo? Wala, puro ka bisyo eh. Baka hindi mo nga pinasasalamatan ng Diyos eh. Kain ka lang ng kain. Walang pasalamat. Hindi ganon. Gayahin po natin si Aring Ezekias. Salamat Panginoon Diyos sa patutuo mo sa amin ng iyong salita. Napakagandang halimbawa ni Propeta ni Aring Ezekias na meron siyang karapatan talagang manalangin. Dahil sa kanyang patutuho, naglingkod siyang tapat sa iyo, kaya mo siya tinugon sa kanyang panahon. Salamat po Panginoon Diyos, nawa mga nakikinig ng video ito, magindahan ito sa kanila ng tamang paniniwala sa iyo. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Kayong mga nanonood ng video, sana po meron kayong natutunan, meron kayong napulot. Like and share at i-share nyo po sa iba. God bless us all. Thank you for watching. Nasa Barangay 97 po tayo, Sony, District 1, Tondo, Manila. Sabado ng umaga ngayon para sa ating visitation and prayer.